Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Joaquin Palmares Jr., isa ninyong masugid na tagapakinig sa radyo at sa YouTube, subscriber since 2020. Dito ko ngayon nakabase sa Tumana, Marikina pero tubong Subic, Zambales ako. Nais ko sanang i-share sa inyo ang aking kwentong kababalaghan dahil na-inspired ako sa isa ninyong kwento, yung may title na Santo at Batong Itim. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Pero pakiramdam ko ay kailangan ko itong ibahagi. Hindi po ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Lumaki akong hindi naniniwala sa multo, aswang, o kung anumang nilalang na sinasabi ng mga matatanda. Pero may mga bagay na kahit na anong paliwanag ang gawin mo, hindi mo kayang ipagsawalang bahala. Nagsimula ang lahat noong grade 5 ako. Kapag uwian na namin ay lagi akong naglilinis ng bahay dahil mag-isa lamang ako tuwing alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Dahil may mga pasok pa ang iba kong mga kapatid at ang iba ay nasa galaan. One time, noong uwian na namin, pagod ako, nagpahinga muna ako ng halos 1 oras tapos nag-cellphone. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sinimulan ko ng maglinis ng bahay dahil lagpas alas 7 na at pauwi na ang mga kasama ko sa bahay. Madilim na ng mga oras na yon. Ang bahay kasi namin ay parang kubo sa labas pero hollow blocks sa loob. Merong ilaw banda sa kubo na may ilawan pati sa loob. Pero konti nga lang. At dahil tamad na akong buksan ang ilaw sa loob ay hindi ko na lamang binuksan. Ang binuksan ko na lamang ay yung bintana para may liwanag ng kaunti dahil may ilaw sa labas. Ayon, nagwalis na ako sa loob at meron kasi kaming aparador sa bahay. Nakaharap sa akin. At habang nagwawalis ako ay napalingon ako sa aparador dahil meron itong salamin. Minamasid ko ito dahil parang may nararamdaman akong kakaiba. At yung habang nagwawalis ako ay napalingon ako bigla sa aparador. At parang merong biglang sumulpot na lalaking nakaputing barong. Alam kong hindi ako namamalikmata dahil kitang-kita sa salamin. Noong una ay natulala ako ng 5 minuto dahil sa kilabot at takot. At bigla akong sumigaw at tumakbo palabas. Narinig ng pinsan ko ang sigaw ko at tinanong niya kung anong nangyari, ngunit hindi ako nakapagsalita dahil sa takot. Pagkatapos noon ay bigla akong pumunta sa tita ko dahil nandoon ang nakatatanda kong kapatid na nakikipag-inuman sa mga pinsan namin. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba or dededmahin ko na lamang. Pero nanginginig ako at napansin nila yon. At tinanong nila kung ano ang nangyari at sinabi ko sa kanila yon at bigla akong naiyak. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. At sabi nila ay puntahan daw namin ang bahay. At chinek nila yung bahay pati yung aparador
at pinakalma nila ako dahil nanginginig nga ako. Pagkatapos kong mahimasmasan, sabi ng kuya ko sa isa kong kapatid na nakakatanda sa akin ay bantayan muna ako dahil nagluluto siya. At yun nga Papa Dudut, nagluluto na siya noon habang ako naman ay ang dami kong naiisip at bigla na lang akong may nakita na paa na naglalakad pero wala namang katawan. At nung lumingon ako kay kuya at sinabi, pero ito'y biglang nawala. Siyempre nagpanik na naman ako noon kasi first time kong makakita ng ganon. At matagal na kami sa bahay na yon pero wala namang kaming nai-experience na nagmumulto roon. Kaya naging palaisipan sa akin bakit bigla na lamang akong nakakita ng multo sa bahay namin. Noong gabing yon ay hindi talaga ako nakatulog. Kinabukasan naman ay dinala ako ng mga magulang ko sa simbahan at kinausap ang isang pare. Gumaan naman ang pakiramdam ko pagkatapos niya akong dasalan. At simula noon ay hindi na ulit ako nakakita pa ng mga multo. Makalipas ang ilang linggo, bumalik na ulit sa normal ang buhay ko. Nakalimutan ko na yung mga nakita ko at naging madasali na rin po ako. So akala ko ay sapat na yon Papa Dudut para maging payapa na ang buhay ko. Pero isang araw, hindi ko akalain na magkakaroon ulit ng kababalaghan ang aking buhay. Pero bago ako magsimula doon ay hayaan niyo munang i-describe ko sa inyo ang aming bahay. Nasa looban ng bahay namin at bago kayo makapasok sa looban ay may makikita muna kayong malaking bahay which is bahay ng lola ko na namatay na noong pang 2000. Sobrang luma na noon at wala nang nakatira. At kapag tinitigan mo yon is napaka-creepy. Hindi nagtagal ay inayos ni Papa ang bahay na yon at doon kami tumira ng mga magulang ko dahil yung original na bahay namin ay ibinigay na sa panganay kong kuya dahil nag-asawa na ito at magkakaanak na sila ng kambal. Nung una ay diskumpiyado ako sa bahay ni Lola. May 2 palapag doon sa taas pero hindi namin inaakyat kasi sobrang luma na. Kasi parang pag inakyatan mo yon, para kang mahuhulog. Kaya ginawa ng tatay ko ay gumawa siya ng kwarto doon sa ibaba, which is sa sala, kaya doon kami natutulog tapos sa kusina doon mo makikita yung hagdanan as in magkatabi lang yung kainan at yung hagdanan. So ayun na nga Papa Dudut, mga bandang 10 PM yon. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay ginawa ko, tinabihan ko ang aking ina kasi nanonood siya ng TV noon. Tapos yung 2 kong kapatid ay nasa kwarto na namin para matulog. Mga bandang 11 PM, magsi-CR sana ako kaso'y napansin kong hindi pa nakalak yung pintuan. Kaya lumabas ako. Yung pinto namin doon is yung dislide. Pang sinauna siya. Balik tayo sa kwento. Pumasok din agad ako sa loob at sinarado ko na yung pintuan. Kasi yung mga oras na yon ay matutulog na rin si Mama. Pagkasarado ko sa pinto ay nag-CR na ako. Pero Papa Dudut, paglabas ko ng CR ay nakita kong parang may anino doon sa may taas. At dahil nga sa curiosity ay ginawa kong umakyat doon. Kasi akala ko ay may nakapasok. Pag-akyat ko ay bumungad sa akin yung damitan ng lola ko na may salaming malaki at sobrang dilim pa. Kinilabutan ako. Bababa na sana ako nang muli akong mapalingon sa salamin at doon ay may nakita akong malaking tao na maitim tapos ay nakayuko lang siya. Sa sobrang takot ko ay hindi na ako nakagalaw doon sa kinakatayuan ko. Pero pumikit na lamang ako. Siguro makalipas ang 1 minuto ay may narinig akong tunog na parang bang naglalakad. Pagdilat kong muli ay napatingin ako sa damitan ng lola ko. At kitang kita ko na pumasok doon yung lalaking itim na malaki sa salamin. Sa puntong iyon ay nakagalaw na ako at dali-dali akong bumaba at pumasok na sa kwarto. Nagkataon naman nagising pa si Mama kaya tinanong niya ako. Bakit Joaquin? Ano nangyari sa'yo?
Tanong niya sa akin. Umakyat po ako sa taas kasi may nakita po akong anino. Pag-akyat ko po, doon sa salamin ng tukador ni Lola, may nakita po akong malaking tao na maitim na pumasok sa loob ng salamin. Kwento ko sa aking ina. Nakita ko namang nagbuntong hininga si mama. Pagkatapos ay nagsalita siya. Guni-guni mo lang yon. Matulog ka na. Basta kahit na ano pa ang makita mo doon sa taas, huwag ka nang umakyat. Baka maaksidente ka pa dahil dyan sa kakulitan mo. Tandaan mo, 11 anyos ka na. Hindi ka na dapat nagpapaniwala sa mga multo. Dagdag pa ni mama. Wala naman akong choice noon kundi ang matulog na lamang ng gabing yon. Kinaumagahan agad ako nagpunta ng simbahan para magsimba sa pag-asang hindi na ako makakaranas ulit ng kababalaghan sa bahay ni Lola. At mukhang umepekto naman yon kasi isang linggo namang naging okay ang buhay ko. Pero dumating ang Lunes. Galing ako noon sa bahay ng kaklase ko dahil may project kaming ginawa. Since ilang metro lang naman ang layo ng bahay namin sa bahay ng kaklase ko, ay naglakas loob na akong umuwi ng gabi ng mag-isa. At saka malakas ang loob ko noon kasi walang sisita sa akin. Kami lang ng mga kapatid ko ang nasa bahay at umalis ang mga magulang namin papuntang probinsya para may asikasuhin. Mga bandang alas 11 na noon, chinat ako ng mga kapatid ko. Nawala sila sa bahay at sinarado raw nila ang mga ilaw sa buong bahay kaya madilim. Nasa bahay sila ng kaibigan nila nakikipag-inuman dahil birthday nga ng kaibigan nila. At tulad nga ng nakasanayan, naglakad ako sa tahimik naming kalsada. Sanay na ako sa katahimikan ng ganitong oras, ang marahang huni ng kuliglig, ang malamig na simoy ng hangin, at ang mga ilaw ng poste na nagbibigay ng mahihinang anino sa daan. Pero sa gabing yon, may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa bahay, napansin kong bukas ang ilaw sa sala. Kinabahan ako. Sabi ng mga kapatid ko ay pinatay nila lahat ng ilaw. Kilala ko ang mga kuya ko kasi sila ang nagbabayad ng ilaw at tubig namin at nagtitipid sila. Kaya hindi sila nagsasayang ng kuryente. Alam kong wala akong kasama sa bahay kaya hindi dapat may ibang tao sa loob. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa bintana at doon ko siya nakita. May isang lalaking nakatayo sa harapan ng malaking salamin sa sala. Hindi ko kagad maaninag ang mukha niya dahil nakatalikod siya. Pero may kung anong pamilyar sa kanya. Parehas ang tindig, ang suot na hoodie, ang kulay ng pantalon, at nang tingnan ko ang kanyang refleksyon sa salamin. Ako. Oo, Papa Dudut. Ako mismo ang nakita ko sa loob ng bahay ko. Hindi ko alam kung paano ako nakakakilos noon. Bigla akong umatras, nanlalamig ang buong katawan. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. At bago pa ako makatakbo ay dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Hindi ang katawan niya. Ang refleksyon niya sa salamin ang gumagalaw muna. Nagtagpo ang mga mata namin at saka siya ngumiti, isang ngiti na hindi maipaliwanag. Hindi itong ngiti ng saya, hindi rin ng pagkagulat. Isa itong ngiti ng parang nagsasabing alam kong nandyan ka. Simula ng gabing yon ay hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Pero pilit ko itong ipinaliliwanag sa sarili ko. Baka pagod lang ako. Baka guni-guni lang yon. Pero sa kaloob-looban ko ay alam kong hindi ito imahinasyon. Alam kong may ibang bagay na gumagalaw sa loob ng bahay ko. Papadudot ilang gabi akong hindi makatulog. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa dilim. Minsan sa gilid ng paningin ko. Para bang may anino akong nakikita na mabilis na naglalaho kapag nililingon ko. Hindi ko sinasabi kanino marang tungkol dito. Hindi ko rin alam kung maniniwala sila kung sakaling ikwento ko.
Makalipas nga ang ilang araw habang naliligo ako ay may narinig akong kaluskos sa labas ng banyo. Napahinto ako. Hindi naman mahangin sa loob ng bahay kaya imposibleng may gumalaw na kung ano. Pinakiramdaman ko ang paligid at saka ko narinig ang mabagal na tunog ng mga yabag. May taong nakatayo sa labas ng pintuan. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon sa ilalim ng mahihinang ilaw sa pasilyo ay nakita ko siya. Ako, ang doppelganger ko. Nakatayo lamang siya roon nakaharap sa pinto ng banyo. Hindi siya gumagalaw pero ramdam kong alam niyang gising ako. Alam niyang nakikinig ako. At saka siya kumatok 3 beses. Mabagal, mabigat at halos hindi ako makahinga sa takot. Pinilit kong pigilan ang sarili kong magsalita pero bago pa ako makakilos ay narinig ko ang boses niya. Joaquin, hindi ito boses ng ibang tao, boses ko ito. Simula noong gabing yon ay alam kong hindi na ako nag-iisa sa bahay. Kahit saan ako lumingon, kahit na anong gawin ko ay naroon siya. Sa tuwing didilim ang paligid ay nararamdaman kong may presensya siyang nagmamasid sa akin. Hindi ko na rin nagawang tumingin ng diretsyo sa salamin. Minsan sa isang iglap lang, nahuhuli ko siyang nakatayo sa hindi kalayuan. Palaging nakatingin sa akin at ang kinakatakutan ko. Minsan sa tuwing tumitingin ako sa salamin, hindi agad gumagalaw ang refleksyon ko. Minsan nakangiti ito at hindi ako ang may kontrol hanggang sa tuluyang nawala na ako sa realidad. Wala akong kalam-alam na yun na pala ang simula ng bangungot ko. Sinapian ako ng gabing yon at hindi ko alam kung anong nangyari kasi nag-blackout ako. Wala akong matandaan, basta pagkagising ko na lang ay nasa ospital ako puno ng pasa at sugat ang buo kong katawan. Nakapaligid sa akin ay yung mga magulang at kapatid kong umiiyak at nag-aalala sa akin. Naroon din ang isang pare na sa tingin ko ay sugatan din pero nakakabangon na ito. Joaquin, 1 linggo kang sinapian ng dyablo. Sabi agad sa akin ni Mama. Buti na lang at nagtagumpay si Monsignor Franco. Natalunin yung sumanib sa katawan mo. Dagdag pa niya. Naguluhan naman ako sa aking narinig. Magsasalita pa sana ako pero hindi ako makapagsalita. Para kasing masakit ang lalamunan ko. Kaya nanlumo lamang ako noon. Hindi ako makapaniwala na 1 linggo na agad ang lumipas at sa 7 araw na yon, pinahirapan pala ng demonyo ang katawang lupa ko. Akala ko papadudod ay hindi na mauulit yon pero nagkamali ako dahil makalipas ang 3 gabi. Muli na naman akong nakaranas ng matinding bangungot. 7:00 pa lang ng gabi noon nang nilagnat ako. Nakahiga ako noon katabi si Mama dahil sabi niya ay babantayan niya ako. Pero siya pa itong unang nakatulog. Minulat ko yung mata ko, then in blurry vision ay nakita ko ang doppelganger ko na nakatayo sa pintuan. Inaaya niya ako na umakyat kami sa itaas sa salamin ni Lola dahil dadalhin daw niya ako sa kanyang mundo. Sabi ko na lamang ay hindi po pwede kasi may sakit ako. Pagkatapos noon ay sinubukan kong matulog ulit. What happened next was very scary. Nagising ako na nakahiga na ako sa lumang kama ni Lola sa 2nd floor. Dahil may suot akong relo noon ay sinilip ko yon 3:00 na ng madaling araw. Gulong-gulo na ako. Hindi ko alam na paano ako nakarating doon. Agad naman akong buwaba at tiyempong lumabas naman sa kwarto si Mama at agad niyang binuksan ang ilaw sa sala. Ang ginagawa mo sa itaas, Joaquin? Tanong ni Mama sa akin. Hindi ko po alam. Nagising na lang po ako na nandun ako sa kwarto ni Lola. Ang sabi ko naman. Tinanong ako ni Mama ng mga personal na info para ma-confirm na nasa ulirat ako. But in just a few seconds, nakita ko ulit yung kamukha ko na nakatayo sa hagdan na nililisik ang mga mata. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na parang siya ang nasa loob ng katawan ko. Then, poof, hindi ko na alam ang nangyari. Pero sabi ng mga kapatid at mga magulang ko ay nanlilisik daw ang mata ko at nagsasalita ng kung ano-ano.
Pero mabilis naman daw nawala yung sumanib sa akin pagkatapos nilang banggitin ang pangalan ni Heso Kristo. Kinabukasan, nag-start na yung hallucinations ko at visions. Every time papadudot na nakikita ko sa salamin yung lalaking kamukha ko na galit ay sumasakit yung tiyan ko. Na as in namimilipit ako. Another day muli ko nakita ang lalaki sa salamin ng CR namin na parang bumubulong. Maya-maya ay sumakit na ang tiyan ko to the point na halos kahit wala akong kuko, yung mga daliri ko ay bumabakat sa pader sa sobrang kalmot ko. Inilapit nila ako sa ibang mga albularyo at muling napayapa ako. Akala nga namin ay tapos na. Pero makalipas lamang ng 2 araw ay nag-decide ang mga kuya ko na itali ang paa ko sa paan nila in case na may mangyari o maglakad ako bandang 2 AM ay naramdaman ko na may humihila sa buhok ko. Nagising na ang lahat at nagpanik hanggang sa ginunting na nila yung buhok ko. Takot na takot ako that time, gusto ko nang sumuko at mamatay na lamang. A day after ay nagising na lamang ako na hindi ako makapagsalita. Ang akala ko ay sore throat lang, mamayang kaunti habang nanananghalian kami ay bigla na lamang nagdilim ang paningin ko. Di ko na alam ang mga sumunod na mga nangyari. Pero kwento ng mga witnesses ay sinubukan ko daw patayin ang pamilya ko. That time ay hinang-hina na ako to the point na halos sumuko na ako. Buti na lamang at nagpatawag ulit si Papa ng paring exorcist. Although nasa kabilang bayan pa ito but they insist to paid for his transport fare kahit mahal para lamang gumaling ako. Then the exorcism start. Tinalian nila ako at sinimulang tanungin at takot na takot ako. At ayon sa kanila ay may mga lumalabas daw sa bibig ko na ibang mga boses. Hindi nyo na siya makukuha. Akin lang si Joaquin. Tapos noon ay nawala na ulit ako sa ulirat. Sabi ng mga nakakita ay nilagyan daw ako ng palito ng posporo sa bawat pagitan ng daliri sa paa at kamay. Saka ito pilit na pinagdidikit para daw ito masakta ng elementong nasa loob ng katawan ko. Pagkatapos daw noon ay binuhusan daw ako ng holy water sa bumbunan at umusok daw ako. Pagkatapos noon ay tumahimik na raw ang paligid at nakita daw nila na may lumabas na itim na usok sa katawan ko na parang nagmamadaling lumabas ng bahay. After that day ay gumaling na ako pero simula nang mangyari sa akin yon ay hindi na ako naging normal na tao. Nabuksan ang third eye ko pero I insist to live normal. Sa ngayon ay okay na po ako, may sarili na rin po akong pamilya at dito na kami nakatira sa Tumana sa Marikina. Nagiba na rin pala yung bahay ni Lola at tinayuan na lamang ng apartment kung saan ay doon nakatira ang mga kapatid kong may mga pamilya na rin. Sa kabilang banda ay wala na sina Mama at Papa dahil na rin sa katandaan. Ganun pa man ay nananatili ang mga alaala nila sa akin. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sana po ay mabasa mo ito at mapiling i-ere sa Papa Dudut YouTube channel. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Joaquin Palmares Jr. Maraming salamat Joaquin sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. Kapag usapan ng sapi o demonic possession, palagi niyong tatandaan na ipaubaya ninyo ito sa mga exorcist na tinalaga ng simbahan dahil sila ang mas nakakaalam at sila ay na-trained para sa ganitong sitwasyon. Mahirap kalaban ang dyablo pero wala silang panalo dahil alam nating sa atin nakapanig ang Diyos. Kaya huwag kang mawala ng pananampalataya o paniniwala kahit na maraming hindi magandang pangyayari ang nagaganap sa iyong buhay. Pray and you'll be saved. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga